matatagpuan sa iyong mga mananatili sa iyong lilim at sasabayin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpa
Amen. God is good. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Welcome po sa ating midweek fellowship. Salamat sa Panginoon. Binigyan tayo ng pagkakataon upang makapagpuri at magpasalamat ng sama-samang sa pamamagitan ng live streaming ng ating fellowship. Alam kong excited tayong lahat. Isa na namang gabi na punong-puno ng pagpapala. Amen! Hallelujah! I-like at i-share natin ang live streaming ng fellowship na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, upang sila naman po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko na po ang lahat na sabayan po natin ang anointing band sa kanilang pagpupuri at pagpasalamat sa pamamagitan ng awiting espiritual. Minsan po purihin natin sa Panginoon. Hallelujah! Come on, let's rejoice! Let's celebrate this day! Come on, let's put our hands together. Let's praise the Lord. Yeah, come on. Glory to your name. We praise, we rejoice, we celebrate. Thank you, Jesus. Set free in your love. Wash clean by your blood. So faithful, so true. I desire more of you.
we're gonna celebrate this day that the Lord has made. Amen. Hallelujah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. You are from every nation and tongue, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you, Jesus. We worship you.
Hallelujah. Thank you, Jesus, for your goodness, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for this privilege to worship you in spirit and in truth, Lord. Thank you, Lord, for this life, Lord. Na makapagpuri sa'yo, na makapagpasalamat, Lord. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng dahilan, Panginoon, na makapagpuri at makapagpasalamat. Lord, thank you for everything you've done for us, Lord. Salamat, Panginoon, sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng himala, sa lahat ng pagpapagaling, Lord. Sa lahat ng mga panalangin tinugunan mo, Panginoon. Sa lahat ng mga bagay na hindi namin nakikita, ngunit, Panginoon, ikaw ang kumikilos sa buhay namin. Lord, we just want to worship you and praise you and thank you for this moment, Lord. We just want to lift our hands, Lord, our voice unto you, Lord. Lord, thank you very much, Lord. At wala na kaibang hihilingin pa, Lord, kundi magpapasalamat na lamang aming puso sapagkat alam namin, simula nung dumating ka sa buhay namin, Lord, we have the victory because of you, Lord. We have love, we have peace, we have joy, we have everything because you are everything, Lord. The name above all names, that is you, Jesus. And Lord, alam mo kung ano yung nasa puso namin ngayon. This time, Lord, we're gonna lift them up to you, Lord. We're gonna surrender them, everything to you, Lord Jesus. Lord, hear our hearts, hear our voices, hear our praises unto you. And we're gonna worship you, Lord, today, Lord. We're gonna lift our hands and praise your name and lift your name on high, Lord. Because we believe, Lord, that in praising, there is power, there is victory. Hallelujah. Andun ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo, Lord. Hallelujah. Come on, church. Let us lift our praise unto the Lord. Sing with all of our hearts. Declare that He is good all the time and He never fails in our life. Hallelujah. And we're gonna sing this song from our hearts. We're gonna lift them up to Jesus. Come on, church. Let's lift our hands, our voices into the Lord. Let's praise Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, so my life you have been faithful, Jesus. And all my life you have
Amen. Praise the Lord. I-focus na po natin ang ating mga puso at isipan at sama-sama tayong makikinig at mag-aaral ng salita ng Diyos na ibabahagi ng ating kapatid na si Brother Alexander F. Santos Jr. sa series na Living the Beatitudes sa topic na The True Meaning of Being Blessed in the Bible. Minsan po purihin natin ating Panginoon. Hallelujah. Isang mapagpalang oras po muli at isang mapagpalang araw sa lahat po ng nakasubaybay patuloy sa ating pong Midweek Fellowship. Naniniwala po ako na lahat tayo ay excited sa pagpapalang dulot ng pakikinig ng mabuting balita. At bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating pong pag-aaral, tayo po ay inaanyayahan po sa isang panalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat po Ama sa oras na ito na kami pong lahat ay tinipon mo kahit sa paraang virtual upang patuloy Panginoon na turuan, upang patuloy na gabayan, at upang patuloy na hubugin ayon sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, sa oras na ito, itama mo lahat ng mga bagay na mali naming nauunawaan. Gabayan mo kami sa patnubay ng banal mong Espiritu na matanggap namin ang anumang aral na ituturo mo sa amin nang may maluwag sa kalooban at nagpapasakop sa iyong kaluwalhatian. Jesus, may your glory, may your wisdom, may your light shine upon us. And through the Holy Spirit, we are seeking your guidance and deliverance. Jesus, Holy Spirit, our Father in heaven, we give you the highest glory, we give you the honor, and may this gathering be pleasing to you through your Son, Jesus. Amen. Amen. Muli po, isang mapagpalang oras po at araw sa ating lahat. Lalo na po sa mga kapatid namin na nakasubaybay kahit sa ibayong dagat. Sa nasa Japan, Sister Lilian, mga kapatid namin sa ibang bahagi pa ng daigdig. Salamat po sa patuloy na pakikiisa ninyo sa gawain ng Diyos na alam ko po, more than us, mas mapagpapala kayo ng salita ng Diyos. Amen. So sa oras kong ito, tayo po ay may panibagong serye. Natapos na tayo sa mga parables. At alam ko po, from our previous series, we were so much blessed. Di ba? We have been blessed by the wisdom of Jesus, na kung saan ang gusto pala sa atin ng Panginoon, sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, lumago tayo sa kaalaman, mapagpala tayo. Amen. At sa oras pong ito, ang ating pong serye ay nakatuon sa pagpapala. Makita nyo nga dyan, naka-color white. #blessed or blessed. Di ba? So, tayo po ngayon ay nasa serye na Living the Beatitudes series. Ibig sabihin, mamaya makikita nyo yung verse tungkol sa mga Beatitudes, i-discuss natin yon at ipakikita sa atin ang salita ng Diyos na sa pamamagitan ng pamumuhay na pinagpala ng Diyos, we will find out na yung pagpapala pala ay hindi lang tungkol sa mga material na bagay. At sa oras niyang ito, bilang introductory discussion, ang ating pong magiging paksa is the true meaning of being blessed in the Bible. Ano ba yung biblical perspective? Ano ba yung biblical foundation para masabi natin na ang isang tao ay tunay na pinagpala ng Diyos? You take note of that. Blessed by God. Kasi maaari pong may pagkakataon sa buhay natin ay tumatanggap din naman tayo ng pagpapala mula sa tao. Pero sa oras na ito, we will concentrate our discussion dun sa pagpapala ng Diyos. Kasi alam niyo po, ang sabi sa Bible, napakaganda ng pangako ng Diyos sa awit. Ang pagpapala ni Yahweh ay isang kayamanan.
kayamanan po na walang kalakip na kabalisahan. So iyang pagpapala na yan ang pag-uusapan natin, hindi yung pagpapala ng sanlibutan. Amen. And sabi ko nga, true enough, today we are going to discuss the true meaning, the biblical meaning of blessings or being blessed. Ready na po ba kayo? So bago po tayo tumukoy dyan, baka po hindi pa kayo nakakapag-share, i-share na po natin ang live streaming na ito para tayo po ay sabay-sabay na ma-blessed ni Jesus Christ. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, alam niyo po, simulan natin yung pagtalakay natin doon sa kadalasan na nakikita natin sa social media pag nakikita natin yung hashtag na blessed. Di ba? Di ba? Sa mundo natin ngayon, di ba? Pag sinabi nating pinagpala, pag sinabi nating bless ang isang tao, apat na bagay ang nasa isip natin. And I always quote it or use the word four P's. Not quote, but I always use 4 P's. Again, hindi ito yung 4 P's na alam natin. So, ano ba yung 4 P's para sa akin? Yun yung pera, yung fame. May bago na ako dyan. Kaya nilagyan ko ng parenthetical para ini-introduce ko na sa inyo. It's popularity or fame. Di ba? We also have the power or another is the power and person. Ang tao po sa kasalukuyan, pag nakita nyong nag-post o kaya naman nag-testimony about blessing, sabi nga, hashtag bless, it often tagged doon sa halimbawa nito ay bagong trabaho. Di ba? Pag nagkaroon ng bagong trabaho, napasok sa isang magandang trabaho na matagal na niyang inaay, binabay, di ba? Hashtag blessed. O kaya na-promote. Diba? From teacher 1, naging teacher 3, naging head teacher, naging master teacher. Diba? From rank and file, naging third level executives. Hashtag blessed. Diba? Yan ang madalas nating makita na posting sa social media pag sinabing blessed. Nandyan din yung, kaya nga sabi ko, yung person, it's part of the 4 P's. Kasi yung sinagot ng nililigawan, o kaya naman ikinasal na sa matagal na niyang karelasyon or boyfriend or girlfriend, di ba? A romantic relationship, hashtag blessed. O kaya naman yung negosyo, nagtagumpay, di ba? Nag-boom. Nakapagtayo ng maraming branches, hashtag blessed. Nandiyan din yung nakarating ka sa pinapangarap mong puntahang bakasyunan, di ba? Nakarating ka ng Boracay, nakarating ka ng Korea, South Korea, di ba? Nakarating ka ng Europe, ng Italy, nakarating ka ng United States of America, ng Los Angeles, di ba? Hashtag blessed, nakarating din ako sa nais kong puntahang bakasyunan, di ba? Ang ganda pa ng mga post natin. Di ba? Pinagandaan pa natin yung mga isusuot natin, di ba? Kahit ukay-ukay yan, pero dapat OOTD. O kaya ito, marami ding tao, ito ang pangarap, magkaroon ng sariling bahay or mas magandang bahay. Di ba? Hashtag blessed. Di ba? May mga content pa na ang tawag doon, yung ni-snap. Tapos from construction, nagiging fully furnished. Hashtag blessed. Bagong sasakyan. Panibagong sasakyan, nadagdagan na sasakyan. You are always updated, di ba? Sa ano ba tawag doon? Version ba tawag na sasakyan doon? Or kung anong unit man yan na 2025, 2024, di ba? Nakakapag-upgrade tayo. Physical health. Di ba? Pinagaling. Naka-recover. Nakapagpagawa ng ilong. Hashtag bless. Nakapagpapayat. Di ba? Nakapagtanggal ng taba-taba sa katawan. Ng mga patsi-patsi sa mukha. Hashtag blessed. Bagong cellphone. Di ba?
iPhone 16 Pro Max, fully paid. Di ba? Hashtag blessed. That is how the world defines blessing or the state of being blessed. Pero mga kapatid, may paalala po sa atin ng Bible. Ang sabi sa Lucas 12:15, sinabi niya sa kanilang lahat, sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. These four P's are not inherently wrong. Pera, hindi masama yan. Kapangyarihan, power, hindi masama yan. Popularity, fame, hindi po yan masama. Even a person that you love the most, that you are courting for so long, you are being together for years, and then you get married, it's not inherently wrong to acquire those material gains and things of this world. Hindi po yan masama per se. Pero ito po ang sigurado. They are temporary. Ang bagong bahay naluluma, nasisira, nasusunog, nawawasak ng lindol. Ang bagong sasakyan nasisira, nagagasgasan, napaplatan, naluluma, kinakalawang. Ang tao nagbabago, nagsasawa, nanloloko. Ang trabaho hindi laging nandyan. Pwedeng mawala sa iyo yan in a snap of a finger. When you retire, wala nang trabaho. The fame, di ba? Napakabilis na po ngayong mawala ng kasikatan. Di ba? Merong sumisikat na sumakses na vlogger, maya-maya, wala na. Hindi na pinanunood. Artistang dating sikat na sikat, pinaypilahan ngayon, wala na rin sa spotlight. These things are not inherently wrong, but they are definitely and quite temporary. Siguradong ako na lahat ng kayamanan na pwedeng masumpungan natin sa mundong ito ay pansamantala lamang. Kaya ang paalala, ang warning sa atin ni Jesus Christ, mag-ingat tayo. Na sana'y hindi natin habulin ang mga bagay na ito. Huwag tayong madaig, huwag tayong maging sakim. Alang-alang lang sa pagkakamit ng mga bagay na to para lang masabi natin na we are blessed. Na para bagang pag wala kang bagong bahay, magandang sasakyan, na para bagang pag wala kang magandang promotion, you are not blessed anymore. Sabi ko nga po sa inyo, 6 years ako sa DepEd. Only in my 5th year that I was promoted from Teacher 1, Salary Grade 11, to Teacher 2, Salary Grade 12, to almost 2,000 raise in the salary. Imagine that. 5 years. The question is, hindi ba ako blessed for that 5 years? I don't think so. Pinagpala ako ng Diyos. Kahit hindi ako sigbibilis ng iba kong mga kasamahan, kakilala, kabatch na pag sila na-promote from Teacher 1, nagiging Head Teacher 1, Master Teacher 1. Hindi. Pero ako, I don't think and I don't see myself and I never saw myself that I was not blessed.
Kasi ang nakakatakot mga kapatid, pag natuon ang isip natin, na-focus ang isip natin na pag sinabing pagpapala, kailangan meron ka nung mga bagay na to, balikan ko lang, diyan mo lang masasabi bless ka. No. Yan po ang gusto kong matutunan natin sa oras na ito. Yan po ang ituturo sa atin ni Jesus. He wants us to rethink what it means to be blessed. Pag-isipan ulit natin. Ayusin natin, itama natin yung ating perspektibo. What is truly meant to be blessed? Sabi sa 1 John 2:17, mawawala ang sanlibutan. Mawawala ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Yung mga binanggit ko kaninang 4 P's, they will all be gone. Mawawala yan. Those will fade. Those things will, sabi nga, will rot, will decay. Diba? Will be decomposed. Kakalawangin. Diba? Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So dito pinakikita sa atin, i-redefine na ni Jesus what is truly meant to be blessed. Ito palang mga pinagnanasahan ng tao na kayamanan, kapangyarihan, kasikatan, paghabol sa tao, pera, promotion, lahat pala ng ito mawawala. So dapat hindi yan ang hinahabol natin. Dapat hindi yan ang tuon ng buhay natin. Hindi dapat yan ang definisyon natin ng pagpapala. Hindi pala dapat yan ang pagpapalang iniisip ng isang anak ng Diyos at Kristiyano. Jesus wants us to redefine what blessing is all about. He redefined blessing in a way that is eternal. Pang magpakailanman. Pag sinabi nating blessing, it should be eternal. Ang tanong, yung hinahabol mo ba ngayong tao, bagay, pera, kayamanan, kasikatan, pang magpakailanman ba yan? Madadala mo ba yan sa langit? Pag hindi, it isn't a true blessing from God. Again, balikan natin yung first bullet, it is not inherently wrong. Hindi yan masama, hindi yan mali. It is not inherently evil. Hindi iyan masama. Nagiging masama lang yan pag yan ang pinanghawakan mo na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kaya donate ka ng donate sa simbahan. Meron ako narinig na isang sikat na tao, matalinong tao, ang sabi niya, kaya ako nagpapakadalubhasa, nagpapakatalino, kasi yun ang nakikita kong paraan para maabot ko ang Diyos. Maging karapat-dapat ako sa Diyos. Yung maabot ko yung karunungan niya. No. That's not blessing. That's a curse. Later on, makita nyo bakit curse yun. Next, description of Jesus about blessing, it is spiritual. It's about ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. It's about following the will of God. To be blessed is not about to follow the trend of this world na you are achieving what is being accepted by the majority, by so many people. Pag ina-approvean ka, nilalike ng mga tao, marami kang like sa Facebook sa pinuntahan mong lugar, marami kang like sa Facebook kasi na ikaw ay na-promote, marami kang like sa Facebook kasi may bago kang bahay, marami kang like sa Facebook kasi may bago kang sasakyan, marami kang like sa Facebook because you have achieved a very significant milestone in your life. Yan yung hinahabol mo, yan yung sinusunod mo. That's not blessing.
Later on, you will find out that's a curse. True blessing is spiritual. It's about following the will of God. And being blessed is not always extravagant showcase or exhibition of what you have achieved. Ang tunay na pagpapala is about internal. Kasi alam niyo kung bakit internal? Ang paghahari ng Diyos na sabi sa Bible ay nasa puso ng mga nananalig sa Kanya. That is how Jesus wants us to see what blessing is all about. Hindi yung nakukuha natin sa mundong ito. Hindi yung na-achieve natin. Hindi yung kayamanang naiipon natin sa mundong ito. Though they are not wrong, but accept it. It's temporary. Ang pagpapala ng Diyos eternal, nabibitbit hanggang sa langit. Spiritual. Hindi laging physical. And internal. Hindi nakaayon at nakadepende sa kulturang tinatanggap ng mundo ito. Kaya yung definition ni Jesus ng blessing is very countercultural. It's very countercultural. Talagang tamang-tama kay Jesus yung description ng marami na isda na lumalangoy na against the flow of the water and the trend of all other fishes or all other fishes. Yun po yung tunay na pagpapala. Kaya nga dito, ipakikita sa atin, ano yung pinagkaiba ng worldly and kingdom blessing? Ano yung pinagkaiba ng pagpapalang mula sa mundo at yung pagpapalang mula sa Diyos, or the kingdom blessing, or the blessing of God, the blessing of Jesus to those who abide in His kingdom. Yan po makikita nyo sa Mateo 5:1-11. Hindi ko po ito i-discuss extensively and comprehensively because this will be the content of our two-part series. 10 weeks ito. So iisa-isahin natin itong pagpapala na to ng Diyos. Pero babasahin ko lang para makita ninyo habang binabasa ko, iba pala talaga ang definition ng Diyos tungkol sa pagpapala. Pero hindi ko po i-extensively discuss. Ito sabi sa Mateo 5:1-11. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit sa kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo ng ganito sa kanila. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng Diyos or ng langit. Pinagpala sino? Ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangaring na sumunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y bibigyan kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Di ba tapos yan? Maraming blessing. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Excuse me. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao
at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Remember na inusig din ang inyong mga propeta na nauna sa inyo. Diba? Narinig ba natin yon? Ibang-iba. Ibang-iba sa definisyon ng mundo. Hindi sinabing pinagpala ang mga may bagong sasakyan, may bagong bahay, pinagpala ang mga na-promote sa trabaho. Hindi yun ang definisyon ng Diyos ng pinagpala. Hindi sila. Hindi sila. Kung ikaw ay isa doon sa mga taong may ganoong mga material na bagay, congratulations. Pero hindi doon natatapos. Hindi doon natatapos. Kasi kung hindi mo gagamitin yung mga material gains mo na yan para sa kaluwalhatian ng Diyos, you will never be blessed. What you receive are fleeting things. Temporary material gains. Nananakaw, nasisira, kinakalawak. Meron po akong ginawa ditong comparative table dun sa pinagkaiba ng perspektibo ng mundo sa pagpapala sa perspektibo ng Diyos tungkol sa blessing, kung paano inirecite ito ni Jesus sa Mateo 5:1-11. You see, sabi ng mundo, no, para masabing pinagpala ka, you need to be self-sufficient. Kailangan kaya mong bilhin lahat ng pangangailangan mo, kailangan lahat ng gusto mo nakukuha mo. Kailangan you are independent enough to live on your own for you to be blessed. Hindi masama yon. But again, kung yung pagiging self-sufficiency mo at independence mo ay naglalayo sa iyo sa Diyos, nawawalan ka ng oras sa Diyos, hindi ka humihingi ng tulong sa Diyos, at nagiging mayabang ka sa mga achievement na meron ka, that's not blessing. Ang sabi ni Jesus, blessed are those who are poor in spirit. Yun ang tunay na pinagpala. Poor in spirit. Amen. Abangan niyo po next week yan. Ituturo sa inyo yan ni Brother Alfred. Bakit naging blessed yung mga poor in spirit? Kasi ang sabi, di ba, sa salita ng Diyos, bakit daw blessed yung mga poor in spirit? Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Amen. Next, ano sabi? Sabi ng mundo para maging #blessed. Kailangan you are living carefree. Kaya kong gawin lahat ng gusto ko. Enjoy, 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 enjoy. Masaya ako, masaya lang. Diba? Halakhak dito, halakhak doon, walang sakit, hindi ako nasasakta, kaya ayoko nagmagmahal eh. Kaya ayokong masyadong attached sa tao, ayoko nang masyadong nakikipagkaibigan. Ayoko nang may mga nakapaligid sa akin kung sino-sino kasi sasaktan lang ako ng mga yan. Iiwanan ko na yung pamilya ko, pinapahirapan lang naman ako niyan eh. Diba? Asa ng asa, wala namang ibinibigay sa akin. Avoiding pain para masabi natin we are blessed, hindi tayo nasasaktan. We are living carefree. Pero ano sabi ng Bible? Blessed are those who... Yung mga naaargabyado, yung mga nawawalan, yung mga nasasaktan, pinagpala sila sapagkat sa kanilang paglapit sa Diyos, sa kanilang paghingi ng tulong sa Diyos, sila'y aaliwin, sila'y pasisyahin, sila'y ibabangon ng Diyos at pagkain.
Yun ang tunay na. Hindi yung carefree. Yung napupuntahan mo lahat ng gusto mo. That's not true blessing. Sabi ng mundo, kailangan ma-promote ako. Kailangan ibigay nila sa akin to. Diba? Kasi deserve ko to. Kasi karapatan ko to. Pero nasabi ng Bible, blessed are the meek. Diba? Bakit bless yung mga meek? Sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Hindi man maibigay sa kanila yung sa tingin nila karapat dapat sa kanila, di ba? Napunta sa iba yung promotion, napunta sa iba yung recognition, napunta sa iba yung pagkilala at pagtingin at palakpak ng tao. Pero okay lang yon. Kasi pagdating ng panahon, ang mamanahin ko naman at tatanggapin kong gantimpala ay mula sa Diyos. At the end of the day, akin to. Pag-aari to ng tatay ko, pag-aari to ni Jesus, so akin to. Sila mawawala silang lahat dito. Ako, babaguhin ng Panginoon, new heaven, new earth. And I will inherit this. Amen. Ano sabi pa ng mundo para masabing pinagpala ka? Ambition, success, achievement. Kailangan step by the step sumakses ka. Pag sumakses ka, you are blessed. Diba? Achievement. Nakamit mo yung ambition mo, hindi masama. Diba ako, pangarap kong maging teacher. Natanggap ko. Naranasan ko maging teacher. Makapagtapos ng pag-aaral, maging lisensyado, natanggap ko lahat yan. Pero alam nyo, hindi ko natanggap yon dahil magaling ako, mahusay ako, mayaman ako. Wala ako lahat na yon. Alam niyo na kwento ko, hindi ako mahusay. Yung talino ko, na sinasabi nila, kasi valedictorian ako, nagkaroon yun ng hangganan. Pero hindi natapos doon ang himala ng Diyos. What did I do? Blessed are those who hunger and thirst for righteousness. Sabi ko nga nung second year by third year, strength of materials, third year college, second sem. Alam ko na 2.5 ako. Parang naramdaman ko na or 3. Ako po noon ay free, scholar ako. Libre yung tuition ko, kaya ako nakakapagpatuloy. Kasi kung hindi libre yung scholarship ko, wala, hindi ako makakapag-enroll sa BSU. Wala naman kami. So, ang ginawa ko nung naramdaman ko na dos ako, 2.5 hanggang 3, umuwi na ako, di ko na hinintay yung class card. Class card pa nun. And, punta ako dito sa San Agustin. Nakipagkwentuhan ako kay Brother Tony. And habang nagkikwentuhan kami, deep inside, Lord, kung ito na yung hangganan ng journey ko sa kolehiyo, masakit, pero magpapatuloy akong maglilingkod sa iyo. Patuloy akong mauuhaw. Patuloy akong mananapit sa mga salita mo at sa mga kayang gawin mo sa buhay ko. I'm still blessed. Kahit alam kong mag-e-end na ang journey ko to college or through college. That day then, tinawagan ako ng kaklase ko. Nasaan daw ako? Tapos nagulat ako, nagpunta sila dito. Marami sila. Dala yung class card ko. Alam nyo kung ano yung may bilog? Hindi 2.5. Hindi 3. 2.0. Dos. Himala ng Diyos. Amen? Tuloy ang journey ko
sa kolehiyo. Hindi ako blessed doon. Hindi pa nangyayari yun. I know I'm blessed because I thirst and hunger for God's righteousness and provision in my life. Amen. That's blessing. Hindi ibig sabihin, hindi mo nakamit, hindi mo nakuha yung gusto mo, hindi ka na blessed. Blessing is about being hungry, and you have thirst for God's righteousness, for God's will in your life, for God's purpose in your life. Kahiya-hiya sa harap ng mundo kasi valedictorian pa naman ng Marcelo, hindi makakapagtapos ng pag-aaral. Ano naman? Anak naman ako ng Diyos. Lingkod naman ako ng Panginoon. Alagad naman ako ni Kristo. Yun ang laman ng isip ko. No? Pero, blessings upon blessing. Kaya blessed are those who hunger and thirst. Kaya huwag yung pigilan ng sarili nyo, magutom lang kayo, mauhaw lang kayo sa salita ng Diyos. Hindi kayo pababayaan ng Diyos. Amen. Lakpakan nga natin ang Panginoon. Ano pa sabi? Baka tayo lumayo na, may magdidiscuss niyan. Blessed are those, di ba sabi ng mundo, getting what you deserve. Parang kanina, self-promotion, asserting rights, di ba? Give me what, ano yung pinagpaguran ko, ibigay mo sa akin para maging blessed ako. Di ba? Pero anong sabi sa Bible? Blessed are the merciful. Yung mahabagin, yung maawain, yung mapagpatawad, yung matyaga, yung mapagbigay, yung mapagmalasakit. Yan ang tunay na pinagpala. Hindi yung kabig lang ng kabig, tas blessed. No! Minsan yung kahit wala ka na pero nagagawa mong tumulong, yun ang tunay na blessed. Yun ang tunay na mayaman. Imagine mo, mayaman ba maituturing yung marami ka na, kulang pa rin sa'yo? Hindi mayaman yun, mahirap yun. Kawawa yun. Pero yung kahit kakaunti lang ang meron, nakapagbibigay, ibig sabihin, hindi siya ganun kakulang at kakapos. That's blessed. That's the true essence of being blessed. Yung mapagbigay at magpagmalasakit sa kapwa. Sabi ng mundo, para maging blessed ka, doing whatever feels good. Hindi ka jologs, party-party. Di ba? Warla-warla. No. Blessed are the pure in heart. Kahit mahirap, kahit nasasaktan ka, di ba? Di ba sabi, if you want to follow me, deny yourself. Deny myself. Okay lang. Mawala ka ng kaibigan. May masakripisyo kang promotion or deal na negosyo kasi linggo. Kasi pure yung puso mo, ang gusto mo makasama si Lord. Yun ang tunay na bless. Avoiding conflicts. Di ba? Pag para masabing bless, walang conflict, kailangan smooth sailing lahat ng nangyayari sa buhay mo. Walang pagsubok, walang sakit, walang karamdaman. Yun ang tingin natin para masabing blessed tayo. Pero hindi eh. Sabi nga nung awit, di ba? Salamat Panginoon sa kalungkutan, sa kahirapan, ikaw pa rin ang nagtataguyod at nagtataas sa akin. Kaya sabi, ang tunay na bless, hindi yung uma-avoid sa conflict, kundi yung handang magpatawad. Blessed are the peacemakers. Yung nagiging tulay para magkasundo ang mga tao sa paligid mo. Maging maayos ang sitwasyon. Yun ang tunay na pinagpala. And then, sabi pa ng mundo, para ka maging blessed, kailangan you are being praised, you are being admired, you are being recognized. Fame, popularity, power. Pero ang sabi ng Bible, sino ang mga tunay na pinagpala? Those who are persecuted for my sake, sabi ng Panginoon. Yung mga inuusig ng dahil sa akin. Yung mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun ang tunay na pinagpala.
Ngayon, tatanungin kita, kapatid. Which among these? Alin sa mga ito ang sa tingin mo meron ka at pinagdaraanan mo? If you have everything what the words view about blessing, okay yan. Pero hindi yan ang tunay na definisyon ng Diyos sa pagpapala. Kasi ito pong mga nasa kaliwa ninyo, mga kapatid, those are temporary. Sa madalas na pagkakataon, ginagamit siya ng devil to devour us, to lure us far from God. Pero kung nandito ka sa kanan, pinagdaraanan mo itong mga nasa kanan, kapatid, hindi ka argabyado, hindi ka talo, hindi ka kulang, hindi ka wala. Ikaw ay pinagpala ni Kristo. You are blessed. Kung lahat ng ito pinagdaraanan mo, alang-alang sa Diyos, alang-alang sa kaluwalhatian ng Panginoon, alang-alang sa ministeryo ng Panginoong Hesus na ipinagkatiwala sa iyo at paglilingkod mo sa Kanya, ikaw ay isang tunay at totoong #blessed. Walakpakan nga natin ang Panginoon. You are blessed if you are hunger. You are blessed if you are meek. You are blessed if you mourn because of God or for Jesus' sake. Amen. Blessed ka. Pinapersecute ka, nilalayuan ka ng mga taon, mga kachismisan mo dati, ngayon ayaw na nila sa'yo kasi ikaw ay nasa Panginoon na. You are blessed. Hindi ka nawalan ng kaibigan, sila ang nawalan ng daluyan ng pagpapala mula sa Diyos. You are blessed. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Amen. Sabi nga sa Isaiah 5:8-9, bakit magkaiba yung pananaw ng tao sa blessing sa kanang Diyos? Kasi ang sabi sa Isaiah 55:8-9, ang sabi ni Yahweh, ang aking isipan ay hindi nyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung ang kaparaanan ng mundo sa pagpapala ay magpakapagod, sabi nga sa Biblia, aga-aga kong gumising, gabing-gabi kong humimlay. Pero pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mga mahal. Ang kaparaanan ni Yahweh iba sa kaparaanan ng Diyos. Ng tao. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan, ang sabi ng Panginoon, ay higit kaysa inyong kaparaanan. Ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Kaya yung sabi ko sa inyo kanina na isang sikat na tao, sabi niya, nagpapakatalino at dalubhasya siya para maabot niya ang karunungan ng Diyos. She is living in curse. She can never reach even an inch doon po sa karunungan ng Diyos. Pero sa mga nananalig, sa mga sumasampalataya, sa mga nagtitiwala, sa mga nagsuko ng buhay kay Kristo, sa mga pinapatnubayan ng Espiritu Santo, sila ang tunay na nakauunawa ng kalooban ng Diyos. Jesus turns the world's values upside down. Diba? Kita-kita nyo talaga, counter-cultural. Counter-norms ang pananaw ni Kristo sa pagpapala. Yung vinavalue ng mundo, yung pinapahalagahan ng mundong pagpapala na porpis, hindi iyan ang pamantayan at standard ng Diyos tungkol sa pagpapala. Diba? Pero sabi nga, Jesus is not rejecting good things. Kung ikaw ay pinagpala ng magandang bahay, magandang sasakyan, kayamanan, promotion, tanggapin mo. Pero wag mong ikompormiso ang iyong pagkakristyano. He turns it upside down, not rejecting good things, but seeing true blessing as being known,
by Christ, being loved by Christ, and being changed by Christ. Yon ang tunay na pagpapala. Ikaw ay makilala ni Kristo sa iyong pangalan, ang mahalin ng Diyos, at baguhin ni Jesus Christ. That is the true essence and meaning of being #blessed. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sabi nga sa Bible, what does it profit a man if he owns the whole world? Anong mapapala ng isang tao kung masumpungan man niya ang kayamanan sa buong daigdig, but loses his own soul? Kung ang kanya namang kaluluwa ay mapapasaapoy ng impyerno. Kilala ka nga ng maraming tao. You are being recognized by so many people. In fact, you are being elected number 1 in the race of whatever position. You are being ranked number 1. Di ba? From the record, from the list, from the roles or roster of whatever recognition body. Pero hindi ka naman kilala ni Kristo. Para sa pagharap mo sa Kanya, lumayo ka, kailanman hindi kita nakilala. So what does it profit to be popular? To have that power recognized by so many people, but Jesus himself doesn't know you. Are you truly blessed? Then. Diba? Mahal na mahal ka ng lahat ng tao sa paligid mo. Kasi konting aya lang sa'yo, inom tayo. Tara, warla-warla tayo. Tara, gala tayo. Di ba? Kahit halos hindi ka na umaattend ng fellowship, lahat ng weekends, nasa galaan ka, wala ka ng oras sa Diyos. You are loved by so many people around you. Di ba? Sikat na sikat ka. May mga nagpapakamatay pa para lang makita ka. Pero hindi mo naman tinatanggap ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ni Kristo. What does it profit to you? Nabago nga ang status mo from being Miss to Mrs. Or nabago nga ang status mo, na apelido mo na dati simpleng tao ka lang, ngayon kasama na sa apelido mo ang pangalan ng isang sikat na tao at makapangyarihang tao. Nabago nga ang title mo, di ba? Sa simpleng Mr. Engineer ka na. Sa simpleng Miss, you are now an attorney, a lawyer, attorney at law. You are now a doctor, di ba? Sabi nga, PhD, Doctor of Philosophy, Doctor of Medicine, Doctor of Divinity, di ba? Doctor of Public Administration, Doctor of Business Administration. Di ba? Licensed professional teacher. Ang dami nagbago. Di ba? From being a simple rank and file staff, you are now a director. You are now a supervisor. You are now a specialist, an expert in the field of whatever areas of specialization you are in. Binago ka na ng husto ng mundong ito. For good. Pero hindi ka naman hanggang ngayon binabago ng Diyos. Para saan? Yun ba talaga ang pagpapala? Kaya sabi ng salita ng Diyos, pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan. Sila yung mga pinagpala. Upang hiyain ang marurunong, pinili niya ang mga naturingang mahihina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, mga mahihina sa sanlibutan ito, upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. Kaya walang sino mang makapagmamalaki
sa harap ng Diyos. Nasaan ang blessing dyan, Brother Alex? Hindi yung pagiging mahina. Hindi yun yung blessing. Hindi yung pagiging hangal. Hindi yun yung blessing. Hindi yung pagiging pangkaraniwan, yung pagiging hinahamak, hindi yung pagiging mahihina. Hindi iyon yung blessing. Asan yung blessing? Pinili ng Diyos. Pinili niya. Pinili niya. Pinili niya. Ang tunay na pinagpala ay yung mga taong pinili ng Diyos. Being blessed is not about what I have, what you have, and what we have, but who I am in Christ. Kung ikaw ba'y pinili at tinanggap Kristo, in spite of and despite everything that you are experiencing right now. Ang tunay na pinagpala, mga kapatid, ay yung pinili tayo ng Diyos. Na si Kristo ay nasa sa iyong buhay. Hindi kung anong meron ka, kundi kung sino ka sa harapan ng Diyos. I am a child of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. So yun po yung blessing. Huwag kayong malungkot, huwag kayong manghinaya, huwag kayong manghinawa pag hindi kayo kagaya ng iba. As long as you are chosen by God, chosen by Christ, called by Jesus, empowered by the Holy Spirit, you are righteous and made right before God because of Jesus. Once saved, always saved, child of God, disciple of Jesus, that those are the identity na ibinigay sa iyo ng Diyos para ikaw ay tawaging pinagpala. Despite and in spite of situations na pinagdaraanan mo. Palakpakan po natin. Tunay na pagpapala, kapatid. Yun ang tunay na pagpapala. Huwag tayong malungkot pag wala tayong maraming pera, wala tayong maraming magandang bahay, magandang sasakyan, hindi mabagal ang promotion, huwag kayong malungkot. As long as you are righteous before God, because of Jesus, you are blessed. Amen! Bangan niyo po yung serye natin, marami pa yan. Hindi pa tayo tapos, ha? Sabi, ito, na, let's technically discuss what blessed truly mean nung ginamit siya doon sa Bible verse na Mateo 5:1-9. So ano ba yung ginamit na original word ng Bible about blessed? Doon sa sinabi sa pinagpala ang mga taong walang inaasahan, yung mga pinagpala na ginamit sa Bible. Alam niyo po, ang original word na ginamit dyan, na Greek, nung isinulat ang Biblia, ay Makarios. Di ko alam kung saan ang Makarios, siguro sa gitna ang stress kasi may ganon. Makarios, di ba? Halata naman, Makarios. The word Makarios, the Greek word Makarios means deep inner joy. Kaya talagang yung pagiging pinagpala is about internal experience with God. Na kahit hindi maganda yung nangyayari sa paligid mo, as long as Jesus is within you, you're blessed. It's about, Makarios also means spiritual fulfillment. Hindi mo man natatanggap yung mga dapat matanggap mo sa mundong ito as long as you are living according to the will of God. Hanggat namumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, you are Makarios. Pinagpala ka ng Diyos. And divine favor. Being blessed, Makarios means you are divinely favored by God. So, pag sinabi natin blessed, hindi to bursting of emotion na magpo-post ka at lalagay mo #blessed because you are so much happy.
Being blessed is not circumstantial happiness. It's not temporary material gains. It's not fleeting emotion. It is never dependent to circumstances. It's not dependent to your feeling as well. It's about experiencing Jesus from within. Being blessed is being able to do whatever God has entrusted you. Being blessed is to become assured that whatever you are experiencing right now, you are always a child of God. You are always saved. You are secured and protected by the blood of Jesus. Yun yung Makarios. Yun yung blessed. Hindi yung maraming pera. Marami kang ang pera, hindi ka naman makatulog kung paano mong itatago at bibilangin. Di ba? Aanin mo ang palasyo kung ang nakatira nga'y kuwago. Ang ingay pa, tatatatatat. Kaya ganda-ganda nga ng iyong napangasawa at kay gwapo-gwapo kung hindi ka naman dadalhin papalapit sa Diyos. Kaya nga, nung nagsesermon si Jesus sa bundok, when he began to sermon or to preach his sermon, di ba? Hindi rules. Hindi rules yung mga sinabi niya. He invite us to a new kind of life. Those beatitudes are not instructions on how to be saved. Again, hindi yun mga palatuntunan paano ka maligtas. Ang unang-unang dapat mong mangyari at maranasan, iligtas ka muna bago maranasan yung mga blessing. Those are not instructions on how to be saved, but evidence of a heart. Patunay siya ng pusong hinubog ng kagandahang loob ng Diyos. Heart shaped by grace. Kaya yung blessed is not state, it's not about state of what you have, or it's not about, hindi siya state of doing, hindi siya state of having. It pertains to state of being. Are you a child of God? Are you known by Christ? Are you loved? And have you accepted this love of Christ? Are you changed by Christ? If not, you're not blessed. Even you have all those material things, you're still not blessed. You're still living in curse, devouring by the devil, far away. Kaya nga sabi sa John 15:11 ni Jesus, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapa sa inyo ang kagalakan ko. Very internal. Nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Love, peace, and joy from within that cannot be stolen by the devil, by whatever situation. Yun yung tunay na pagpapala, mga kapatid. Kaya nga, yung blessedness, it comes and starts and begins by faith. Pag wala kang pananampalataya, kahit gano'ng kakasipag, kahit gano'ng kakagaling, kahit gano'ng kakahusay, kahit gano'ng ka magsumikap, you will never be blessed. Kahit anong achievement ang matanggap mo, pagkilala sa mundong ito, kahit anong material things ang magkaroon ka, you will never be blessed. Blessedness, being blessed, comes and begins by and with faith alone. Iyan po, luma na yan. Panahon pa ni David, ano sabi ni David nung panahon niya? Kaya tinawag ni David, Roma 4:6-8, na pinagpala ang mga taong itinuring ng Diyos na matuwid.
Hindi yung nagsumikap, hindi yung nagpakahusay, hindi yung nagpakagaling. Ano sabi? Itinuring ng Diyos na matuwid nang hindi dahil sa sarili nitong mga gawa. Nang hindi dahil sa sarili nitong pagsusumikap, hindi dahil sa sarili nitong kagalingan, hindi dahil sa sarili nitong mga nakamit. Hindi iyon ang tunay na definition ng blessing. Sino daw ang blessed according to David? Blessed are those who are considered and made right before God, not because of their good works. Amen. Yun daw po yung tunay na pinagpala. That blessedness is about whom God credit righteousness apart from works. Kaya sabi ni King David declared blessedness over those who are forgiven, not perfect, not achiever, not millionaire. Hindi yung maraming pera, hindi yung sikat, hindi yung makapangyarihan. Ano sabi? Word for word ni King David, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at ang mga taong tinawi na ang mga kasalanan. Pinagpala ang taong hindi na pagbabayari ng Panginoon kasi ang mahirap, mga kapatid. Ito mahirap. What does it profit a man even if he owns the whole world? Pero yung lahat ng ari-arian niya ngayon kasama ang kanyang kaluluwa ay ipangbabayad lang naman niya ng kanyang kasalanan. Ay di wala lahat ng yaman mo. Kasi lahat niya maiipon kasi babayad mo lang sa kasalanan. Hindi ka talaga mayaman. Hindi ka talaga pinagpala. Pero yung mga anak ng Diyos, kahit kaunti, kahit kapurit, sa'yo naman at na-enjoy mo. Hindi mo yan kailangang ipunin at sabihin, kailangan ko kasing bayaran ng aking mga kasalanan. No? Yung tinanggap mong blessing sa'yo. Ito gusto kong makita nyo eh. Sa mundo kasi na to, lahat ng nakakamit nila, hindi kanila eh. Kasi alam mo bakit? Ipangbabayad lang nila yun. Sa lahat ng kasamaan nila. Kaya nga sabi, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Kung yung pagkaginhawa naman nila ay sa likong paraan. Kaya umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin. Umasa kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan. Ang pangarap mo ay makakamtan. Yun ang tunay na pagpapala mula sa Diyos. Ang umasa sa Diyos, ang maglingkod sa Diyos, ang hanapin sa Diyos ang kaligayahan at siyang tutupad ng iyong mga pangarap. Yun po ang tunay na pinagpala. Kaya huwag tayong mainggit sa mundo. Huwag tayong magtanong sa Diyos, bakit Lord sila, ba't ako ganito? Huwag. Umasa ka sa Diyos. Blessed are those who are forgiven. Much. Palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi dito sa Psalm, diba, yung blessed life, it's rooted in the Word of God. Mapalad, awit 1:13. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. Diba? Kasi sa mundo, kung ano-ano pagsasabi sa iyo, para lang kumita ka, para ka yumaman, para ka sumikat. Diba? Kung ano-ano ipapayo sa iyo niyan. Pati pandaraya, pagnanakaw, panlalamang ng kapwa, panloloko, di ba? Hindi sumusunod sa masamang nilang halimbawa. Yan ang mga tunay na pinagpala. Mapalad ang mga hindi nakikisama sa mga kumukutya, sa mga hindi nakikisangkot sa mga gawaing masama.
Sa halip, mapalad na ang kasiyahan ay ang sumunod sa kautusan ni Yahweh, sa mga utos ni Kristo. Di ba? Binubulay-bulay nila ito araw at gabi. Yun ang tunay na pinagpala. Yung hindi ka nawawalan ng oras sa salita ng Diyos. Kaya ngayon mga kapatid, habang nakikinig ka, receive blessing in Jesus' name. Amen. Tandaan mo to. Pinagpala ka ngayon ni Kristo. Hindi dahil sinabi ko, kundi dahil sinabi ng salita ng Diyos. Habang binubulay mo ang salita ng Diyos, araw at gabi. Kaya mga kapatid, okay lang ba? OT tayo. Araw at gabi daw eh. Pwede ba araw at abutin tayo ng umaga? Joke lang. Patapos na ako. Last verse na to. Ano? Katulad niya, ito tayo. Bakit bless ang mga sumusunod sa Diyos? Hindi yung maraming pera. Tayo ang tunay na bless. Tayo ang mga hashtag bless. Kaya mamaya, hashtag bless tayo. Hindi dahil marami tayong na-achieve. Hashtag blessed because we are saved by grace. Hashtag blessed because we are once saved, always saved. Amen. Hashtag blessed because we are spiritually nurtured and eternally secured. Amen. Hashtag blessed because we are a child of God. Amen. Amen. Hashtag blessed because we are known, we are loved, and we are changed by Christ. Amen. Yan ang hashtag. Yan ang hashtag natin. Gone are the days na ang tingin lang natin, ginagamit natin yung hashtag blessed pag may pera, pag may promotion. Tapos na tayo nun. Kasi when we are rooted and anchored in Christ, ano sabi dito? Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon, namumunga sa takdang panahon. Yan ang tunay na bless. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Kaya anong sikreto? Colossians 2:6-7, yamang tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Magpakatatag kayo, isalig. Sa English, be rooted. Amen. Be rooted and built upon Him, upon Jesus. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Sapat na yung dahilan for us to be thankful. Those who stay rooted in Christ will bear fruit in every season. Yung mga nasa daigdig na pagpapala, seasonal. Pero yung mga nananatili kay Kristo, they bear fruit every season. And that is the true meaning of being blessed. Amen. Titignan ko mamaya yung mga post nyo, ha? Ang tunay na hashtag blessed. Rooted in Christ. Saved by grace. Changed, loved, and known by grace. Son of God. Child of God. Once saved, always saved. Living under grace. So marami pa tayong pagkausapan tungkol sa pagpapala, ha? Walang mawawala. 10 linggo to, ha? Mag-invite pa kayo. Mag-share pa kayo ng mag-share. Ito ang tunay na pagpapala. Ito ang tunay na pagpapala na may kayamanan. Walang kalakip na kapalisahan. Sana po napagpala tayo. Tiyak naman, amen. Pumalakpak nga lahat ng pinagpala. Heart nga tayo dyan, heart. Amen. At sa mga bago po naming taga-subaybay, huwag niyo pong saihangin ang pagkakataong ito. Alam ko, marami na kayong pera. Marami na kayong sasakyan. Marami na kayong magandang bahay. Pero baka sa lahat ng iyan wala si Kristo. Tanggapin mo ngayon ang Panginoon. Itong panalangin na to, pwede mo siyang sa puso din. At
nang sa gayon sa oras na ito, makilala ka at matanggap mo ang pag-ibig ng Diyos. At sabayan niyo po mula sa inyong puso. Panginoong Hesus, kinikilala ko ang iyong kapangyarihan. Kinikilala ko na ikaw ang anak ng buhay na Diyos, ang tanging makapagbibigay sa akin ng bagong buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpapakahirap at pagsasakripisyo alang-alang sa aking mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, na kung saan binayaran mo ang aking mga pagkakamalit, pagkukulang at kasalanan. Kaya sa oras na to, Jesus, tinatanggap kita at sumasampalataya ako na ikaw ang Kristong tagapagligtas. Sa oras na ito, isinusuko ko, Panginoong Jesus, sa iyo ang aking buhay. Ikaw ang manguna, ikaw na po ang magpatakbo ng lahat sa buhay ko. Ikaw ang maging Panginoon ng lahat sa akin. Salamat sapagkat sa oras na to, Panginoon, ako'y niligtas mo, ako'y binago mo, ako'y tinanggap mo sa iyong kaharian. At sa oras na to, Panginoon, salamat, ako'y anak na ng buhay na Diyos. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tanggapin niyo mga kapatid ang pagpapala ng mabuti. #bless. Salamat sa Panginoon at na-bless na naman tayo sa kanyang mga salita. At syempre ay may apply natin ito sa ating buhay para maging lubos ang ating blessings dahil tandaan natin na ang blessing mula sa pakikinig ng salita ng Diyos ay nasa pagsasabuhay nito. Amen. Muli po tayong manabik sa susunod na Miyerkules sa ang Midweek Fellowship sa ganitong oras, alas 6 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Ang Youth Fellowship naman po, alas 5 ng hapon hanggang alas 6:30 ng gabi tuwing Sabado. At ang Sunday Fellowship naman po, meron po tayong 2 session. Sa umaga po, alas 9 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. At sa hapon naman po, may alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Hallelujah. Ang tema po ng community natin ay pastor natin, mahal natin. Community natin, ang lingkod, mahal natin. Pamilya natin, mahal natin. Ang tema ng taon, ako para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Purihin natin ating Panginoon. God bless us all.